Buksan niyo po yung mga Bibles sa 1 Corinthians. First Corinthians chapter 1. First Corinthians chapter 1, verse 10. I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. For it has been reported to me by Chloe's people that there is quarreling among you, my brothers. What I mean is that each one of you say, I follow Paul, and I follow Apollos, or I follow Cephas, or I follow Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, so that no one may say that you were baptized in my name. I did baptize also the house of Stephanas. Beyond that, I do not know whether I baptize anyone else. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with works of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay lumalapit. Patuloy po naming hiling ang wisdom and discernment. Sa amin pong pag-aaral ng inyong mga salita, sometimes it's quite simple. Pero habang inaaral po namin to, lalo naming nakikita ang kalaliman ng inyong mga salita at kailangan namin para sa paglago sa pananampalataya at sa pagbibigay po ng high regard sa inyo at sa inyong katotohanan. Kaya tulungan po ang bawat sa amin na ang kalaliman ng inyong katotohanan ay mangusap sa aming mga puso. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ay aming dalangin. Amen. Isa daw sa mahirap na bahagi ng Pilipinas ay mahirap pagbuklod-buklorin ng mga Pilipino dahil sa iba't iba ang ating mga dialekto. Hindi kamukha sa ibang bansa, meron silang isang salita na ginagamit. They have only one language. Kung bakit po sila united. Siguro totoo, but not all the time, it's true. Ang isa din sa kahalo ng kaguluhan ng Pilipinas ay yung regional concept meron tayo. Ilocano is Ilocano. Kapag nasa universidad po kayo, malimit mag-away ang GI group at ang Kapampangan group or Kabalen, at least sa Tarlac State University yan. Magkaaway mortal, magkaibigan sila pag-exam, paglabas, magkaaway ulit. Hindi ko maintindihan. Kahit po sa Visayas, karamihan ng salita nila ay Cebuano or Bisaya ang tawag. They have their own, alam nyo, meron silang kani-kanyang pride. Ang mga Ilonggo at mga taga-Bacolod na Ilonggo din ang salita karamihan. And then yung Cebu,
na meron silang basic na magkakaunawaan po sila. Naintindihan nila ang bawat isa kahit na magsalita sila sa kanilang mga dialekto. Pero meron silang certain pride that they find. Ang Bacolod at ang Iloilo ay meron daw konting faction. Ang Cebu Bacolod meron, ang Cebu at Iloilo meron. Malungkot, Bisaya po yung base nun. Parehong Bisaya. Hindi po ibig sabihin dito, Pastor, pagka ba magkakaiba yung dialekto, hindi tayo na-unite kasi magkakaiba tayong dialekto? I don't think so. I don't think so. Kaya ginamit nila ang Tagalog, Pilipino na po yung gamit natin. Hindi dahil siya ang pinakamarami nagsasalita. Siya ang pinakamalalim sa panitikan. Yun po yung definition po ng mga nag-aral sa language ng Pilipinas. Tagalog daw ang ginamit kasi siya ang pinakamalalim sa kanyang panitikan. Pero malungkot, hindi ko maintindihan. Meron naman Filipino subject sa bandang Mindanao and Visayas, but they still struggle in Tagalog. Sabi ko, parehas lang naman tayo dahil hindi naman kami Tagalog. Kapangpangan kami. Bakit naintindihan namin maayos? Kasi ginagamit namin. But anyway, ang basic foundation ng problemang ito, ng division ng Pilipinas, is pride. Ego. Ganon din sa church. Bakit nagkakaroon ng split? Because of pride. Because of our ego. Gusto nating magyabang. Ayaw nating matapakan yung pride. That's why alam niyo yun, iba po yung healthy discussion, iba po yung debate na nag-aaway na yung mga tao, in the end, wala silang natatapos. Alam niyo ba, kung nung nagawa yung mga debate sa mga Christians, o sa mga pinag-uusapan po yung Biblia, ang layo rin talaga ng debate is, alam niyo yun, magkaroon sila ng isang maayos na resolution pagkatapos po ng debate. Naalala niyo, nung nasa school tayo, we debate, but at the end of the debate, alam niyo yun, merong certain conclusion na nabubuo dapat. Sa mga nagdidebate sa Bible because of their pride and their religion, pagkatapos nilang magdebate, magkaaway pa yung paglabas. Why? Because of this prideful heart na meron po tayo. And hindi ito bago na nagugulo ang mga simbahan because of pride. At isa na rito ay ang simbahan ng Corinto. Pag-usapan natin, mga kapatid, exhortation to unite in the gospel ministry. Exhortation to unite for the gospel ministry. Mga kapatid, para sa akin, nahahati po yung mga talata sa tatlong bahagi. Yung unang bahagi niya is the appeal to unite. Okay, the appeal to unite. Yung ikalawa is the cause of this unity or division. And the katlo is the reason to unite. The appeal, the cause, and the reasons. Hinihintay niyo yung division ng passages, ano? Okay. Yung unang bahagi, mga kapatid, ay verse 10. That is in chapter 1, verse 10. At yung cause, okay, for division ay makikita nyo sa verse 11 hanggang verse 12. And then the reason to unite ay makikita nyo sa verse 13 hanggang verse 23 ng chapter 3. Okay. Ang kapatid, yung segment na to ay magmumula verse 10 ng chapter 1 at natatapos po siya hanggang verse 23 ng chapter 3. Sabi ko na mahirap talaga to eh. Okay? Kaya mga kapatid, hindi ko siya tatalakayin lahat.
magagalit po sa akin yung mga CBS at yung mga young people will have their Sunday school. Kaya will limit lang po hanggang sa kung saan ko siya aabutin. Um, Most probably lalampas po ito ng isang buwan bago ako makatapos ng chapter 3. Okay? Kaya uunti-untiin ko lang po siya hanggang makuha po natin. Akala ko yung division hanggang verse 17 lang. Verse 10 hanggang 17. O yan na po yung mga maling, kasi may division yung, kung ESV po yung gamit nyo, let us run through bakit nangyayari yun. Kapag nakatingin kayo sa ESV translations, yun po yung modern na meron po tayo, literal translation, meron siyang kanya-kanyang mga hati at meron po siya mga titles. Napansin niyo ba? At baka magkapares po tayo. Division in the church. And then in verse 18, Christ the wisdom and the power of God. Tapos sa chapter 2 is proclaiming Christ crucified. And then in chapter 2, verse 8, wisdom from the Spirit. Meron din ba kayong ganon? O di pare, kung dahil ESV po yung ginagamit natin, magkakapares tayo. Pero magtaka kayo, pagbalik niyo po ng pagpunta niyo chapter 3, babalik siya doon sa problema doon sa verse 10. Division in the church. O di, alam niyo na yung ibig sabihin. Yung pinag-uusapan po natin, the appeal to unite, ibig sabihin meron pong division sa church, nagra-run po yan mula doon sa verse 10 ng chapter 1 at talagang matatapos po siya hanggang chapter 3 verse 23. Ngayon, naintindihan niyo na po ako bakit ganun kahaba po yung huling bahagi po niya. At idini-describe po doon sa mahabang yun, pinapakita doon sa mahabang po yun, kung ano talaga yung problema at solusyon naman na gustong ibigay ni Apostol Pablo, and that is the gospel ministry. Okay, kaya madaling pag-usapan, Pastor, will unite. Yes, that's good, will unite. But there's more deeper than that. Pag-usapan na po natin, the appeal. Anong panawagan ni Apostol Pablo? At inuna yung appeal, and then sasabihin niya kasi na mayroong naging problema sa kanilang kalagitnaan. I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree. Yung salitang appeal na ginagamit po dito ay kaparehas po yan yung ginamit na salita na Gregong pinagmulan doon sa na ginagamit po para sa banal na espiritu. Hayaan nyo sabihin ko yung salita, ang ginagamit po kasi para sa Holy Spirit ay parakaleo. Yun po yung eksaktong term nila. And then, minsan mababasa mo po yun na nakalagay siya sa salitang paraclete o parakletos. Ganun po siya nakalagay. Anong ibig sabihin? Pag nabasa natin, ay yung paraclete o parakaleo o parakletos. Ang ibig sabihin po nun, it doesn't always mean yun yung Holy Spirit. Yun po yung isa sa mga ginagamit na terminolohiya para sa Holy Spirit. Kapag sinabi natin Holy Spirit, what are the attributes? What are the character? What are the works of the Spirit? Isa sa mga pag-uusapan na tatalakayin ay parakaleo. Anong ibig sabihin pag sinabi natin parakaleo? Ang ibig sabihin po ng paraclete is going alongside. Pag sinabi natin Holy Spirit o yung salitang parakaleo is go alongside. Pag sinabi natin ang Holy Spirit, ang isa sa ginagamit na term sa kanya ay paraclete o parakaleo. Ibig sabihin ng Holy Spirit is going alongside the person para makilala niya ang Panginoong Jesucristo, para siya ay lumago sa kanyang pananampalataya. And that is for the Holy Spirit. Paano yung pag-uusap ni Apostol Pablo? Sinabi ni Paul, I appeal unto you, hindi na to utos. Hindi po siya nag-uutos, hindi niya sinabi,
technically, pwede niyang gamitin yung kanyang karapatan na bilang apostol. Inilinaw naman niya yan doon sa chapter 1, verse 1. Paul, an apostle. Pwede niyang gamitin yun. Apostol ako, I give you a mandate. Sinuutusan ko kayo na kayo ay sumunod o mag-agree sa akin sa bagay na ito. But kahit na ginagamit ni Apostol Pablo yung kanyang pagka-apostol sa kanyang pagsulat, and this time, mga kapatid, hindi to command. Hindi to yung, alam niyo yun, yung magkapatid nag-aaway, tapos pagbabatiin nung tatay. Magbabati kayo o hindi? Hindi po yun yung pagkakagamit ng appeal. O, sa iba, urge ang ginamit. Ang idea nito is nakikiusap si Paul. Nakikiusap ako sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na magbati kayo. Ganun po yung, alam niyo yan, kung how it is said, tama ano, pag nagsasalita tayo, magbabati o hindi? One. Pwede mo ring sabihin, pwede pang magbati na kayo. For the Lord's sake. Mga kapatid, tingnan niyo how it works. Sabi ni Paul, I appeal to you, brothers. Ibig sabihin, it happened? Yes. Nagkakagulo ang mga churches, nahihiwalay. Meron lang certain danger in our days. Halimbawa, nag-split ang church. Sasabihin ng other side, yung mga umalis ay unbelievers, mga anak ng Diablo. Yung umalis, yun din po yung kanilang akusasyon. Yung mga naiwan dun sa church na yun, mga anak ng Diablo. Parehas yun. By the way, wala pong split na hindi masakit. Lahat po yun masakit. I've seen one na nag-split. Tapos hindi nag-uusap yung dati magkaibigan. Ano, how painful is that? Yung tapos pagka magkikita sila at magsasalubong sila sa kalsada, ang mahirap kapag yung bayan mo maliit. No? Kung maliit po yung bayan, halimbawa mga tarim yung nag-split, dalawa lang yung pinupuntahan dito, yung magkatapat na tindahan. O, pag nag-grocery yun, dito ka o sa kabila. Ngayon wala nang grocery dito, puro appliance na lang. Dito ka lang bibili. Pag bibili kang damit, doon ka lang doon sa itaas. Nung isang tindahan na malaki. Pag gusto mong kakain ng inihaw na manok, nag-iisa lang yun. Buti pa yung pritong manok, 3 silang iwahiwalay. Meron pa doon sa kanto ng palengke. Hindi mo alam kung sure ka doon, pero marami pa yun. Alam niyo yung problema nun? Tapos pag magkikita kayo nung ka-split mo na grupo, alam niyo yan, yung parang positive polarity kayo ng magnet, tapos hindi kayo, alam niyo, magbabangga na kayo, pero gaganon pa din eh. Ganong kasakit po yun. Yung pangyayari sa mga ganon, it's so painful. Minsan nakala ng iba is, we agree to disagree and we agree to part ways. Oo, naintindihan naman natin. We cannot agree with the preferences they have, and this is our preferences, and this is their preferences. This is how they view things. This is the way we view things. Kaya hindi kami mag-agree. Totoo yun. Pero masakit. Lalo na kapag nagtawagan kayong demonyo. Hindi mo lang alam sinong demonyo doon sa dalawa. Yung umalis, o yung naiwan, o yung umalis. Alam niyo ba yung mga ganon na senaryo? Kahit yung pakiusap ni Apostol Pablo is
I feel you agree. But sometimes you can't do anything about it. Minsan tinanong kami doon sa mag-i-split. Hindi namin alam, matutuluyan pala. Sabi ko, wag po kayong mag-away. Magbati po kayo. Then afterwards, malaman mo, naghiwalay sila. Sabi ko, paano kayo naghati-hati? Isang tinidor, isang tinidor. Isang kutsara, isang kutsara. Ganun po kahirap yun. Bawa pastor, dito, maghahati-hati. Oh, isang sirang aircon, tsaka isang maayos na aircon. Paghahatiin natin yung sira, ha? Sa iyo yung motor, sa kanya yung fan. Alam mo gaano kahirap yon? Habang hinahati yun, kahati mo yung kaibigan mo. Oh, one tinidor for you, one tinidor for me. Sana din na kita makita. Diablo ka, isang kutsara sa inyo, isang kutsara sa amin. Isang basong plastic, isang basong plastic. Ngayon, sino may-ari ng church? Ibebenta natin, hahatiin natin. O guguhitan na lang natin. Dito kayo mag-worship, dito kami sa kabila. Can you imagine that problem? Minsan, madali lang siyang isipin eh. Basta madali, mag-away, maghiwalay na lang. Alam niyo madali yun kung yung dalawa yung lupa, magkahiwalay at malayo. Paano isa lang yung lupa ang paghahatian? Sabi ng isa, we'll bring them to the court. Sabi ko, pinakamalala niyong gagawin yan. Huwag niyong gagawin. You agree. But it's so painful. Kaya pag yung pakiusap ni Paul, magbati kayo, sabi niya. Kung itong Korinto ay nag-exist lang sa panahon po natin, siguro makakabuo na po ito ng 3 churches. Kung ito po nangyari sa panahon natin, sa laki ng pride ng mga tao in our days, ano po, makakabuo po ito ng 3, baka 4. Bakit? Yung kay Paul, kay Apollos, kay Pedro, o kay Cephas, at kay Jesus Christ. So 4 nga. Iba pa yung neutral dyan. Baka yung neutral gagawa na rin sila ng isa, kaya 5. Tapos i-report nila doon sa governing bodies ng mga Christian churches like PCEC at sabihin, 5 churches were built. Tapos naghati-hati lang. Alam niyo yung ganong senaryo? Nag-attend ako ng conference, sabi nung pastor, alam niyo ba kung gaano karami yung pagdami ng churches in our days? Sumagot yung dati ng kasama. Dumami ba sila o na-split? Magkasama dati yun, magkaibigan. Parehong pastor, magkasama sa simbahan. Sabi nung isa, maraming churches ang nabuo. Ayon sa PCEC, ganito ang dumagdag. Sumagot naman yung dati ang kasama. Dumami sila o na-split? Dumami yung born again o dumami yung churches na nag-away-away? Tas tahimik kami lahat. Ano ba nangyari? Na-split nga ba o dumami? Intindihan niyo ba yung point? Dumami yung born again o dumami yung church? Because of this pride na meron na nangyayari even sa loob ng church. Ang basic na meron sila dito, mga kapatid, bakit sila pinag-a-agree? And that will be the reason, mamaya, yung cause kung bakit po sila na-divide. But itong point po, nakikiusap siya, huwag kayo mag-away, magbati po kayo. Doon sa 3rd point, papakita niya bakit sila magbabati. Hindi to pagbabati lang, mga kapatid, na magbabati tayo sa ngalan ni Kristo. Okay, let's look on that deeper, how it was defined, paano siya binigyang pakahulugan ni Apostol Pablo. Kaya ito po yung gusto niya, that they should be united in one mind. Pastor, hindi ba pwedeng magbati-bati na lang tayo? Pwede naman po. But there is a deeper meaning on that. And same judgment. Pag pinag-uusapan po natin ng Christendom sa mga Kristiyano,
Minsan tinanong ako dyan noong Friday. Sabi nung kausap ko, Pastor, kahit pala sa inyo marami mga simbahan, hindi rin kayo nagpare-parehas, sabi niya. Sabi ko, hindi. Sabi ko, hindi kami pare-parehas. Doon sa Ungkit, 5 yata yung mga pastors na nakatira sa Songsan Ungkit. In a 300-meter distance, o 300 meters distance. 5 yata kaming pastor na nakatira doon. Sabi na, yung kapitbahay mo, pastor, hindi mo kaparehas. Hindi kami parehas dahil hindi ako nagtitinda ng Red Horse. Dahil yung pagitan po ng pader namin, puro bote ng Red Horse yung nakasabit doon sa bakal. Hindi ako nagtitindang Red Horse. At hindi ako magtitindang Red Horse kahit kailan. Paano kung may tindahan kami at ang tinda namin Red Horse? Bibili kayo sa akin. Kayo magkalala, meron kaming Mighty. Mighty sunog ang baga. Akala ko ano yung Mighty, puro sigarilyo pala yun. Anong tingin nyo sa akin, assuming? Ayon sa mga testimonya ng mga nauna dito, nung si Pastor Aquino is beginning a mission, hindi niya alam paano siya maka-start ng ministry. Ito daw ang ginawa niya. Sana tama ito sa mga nakakaalam. Correct niyo po mamaya. Nagtayo siya ng maliit na tindahan. Ang nilagay niya, hindi kami nagbebenta ng alak at sigarilyo. Tuwing may bibili daw, may nagtatanong, bakit? Then start the gospel. O yun po yung misyonero. O yun po yung matinong pastor. Intindihan niyo ba? Hindi magtatayo ng tindahan para, kaya sabi ko, hindi kami parehas. O, tas naglagay siya ng table sa labas ng tindahan niya, nagbenta siya ng alak, at nagalit ang barangay. Pinagagalitan yung pastor, ba't siya nagtitinda ng alak at nagpapainom siya sa labas ng lupa niya. O, sana doon na lang sa chapel ginawa para mas powerful. Intindihan niyo ba, mga kapatid? Sabi ko, hindi kami parehas. Tinanong ako yung nangangaral doon sa labas. Yung nangangaral doon sa labas, pastor. Nakita ko doon sa highway, kala ko may rally, sabi niya. Sabi ko, maganda naman yun sa puso, pero sino nakikinig sa kanila sa highway? Pero maganda sa puso yun. Ginawa namin dati yun, pero hindi namin gagawin ulit. Kasi walang makikinig sa amin. Gagawin namin pagka merong audience, para hindi sayang yung pagkakataon. Kaya sabi ko, meron kaming Bible study sa eskwelahan na merong nakikinig at magtuturo kami. Kaya mga kapatid, alam niyo yun, we have differences pag pinag-uusapan natin yung same mind and same judgment. Noon, ito lang ito. Sila-sila lang kasi ito. Wala silang ibang mga problema at issues. Pero ngayon, ang dami na nating problema with a doctrinal belief. Ngayon, may reason talaga na hindi ka sasali because of your doctrinal belief and preferences. Hindi ka mukha nun. Ito lang ito, Christianity lang and paganism. Tandaan nyo, wala pang Catholic dito. Baka sabi, pastor, yung Catholic nandyan na. Wala. Walang Baptist dito. Yung claim ng iba, pastor, nagsimula ang sa Baptist. Nagsimula ang Baptist. Kasi daw nagbaptize kay Jesus Christ ay Baptist. Kaya pa naman naging Baptist si John the Baptist? Ang tawag sa kanya is John the Baptist. Nagbabaptize po. Sa isang terminolohiya, John the Baptizer. Yung po yung ibig sabihin nun, hindi siya Baptist na religion. Si Jesus Christ ay Baptist. Matalo na kayo sa Muslim. Si Jesus Christ daw ay Muslim. Pati si Moises, Muslim na din. Samantalang nagawa yung Muslim 500 years after the death of Jesus Christ. O paano naman siya naging Muslim? Yung mga Baptist, ganun din. But we have doctrinal preferences
Na hindi tayo agree kay Muslim. Pag sinabi ni Muslim, ako naniniwala ako kay Jesus Christ. We don't agree with them, with their belief. Bakit? Ang tingin nila kay Jesus Christ is simply a prophet. Hindi tayo ganun. I don't agree with the Iglesia ni Cristo. Ang belief ng Iglesia ni Cristo, si Jesus Christ ay prophet, but also a man lang. We don't agree with that. Hindi yan ang nakalagay sa Biblia. Kaya meron tayong dahilan to be of the different principles or hindi tayo gugrupo sa kanila. Kasi ganito din, sa kanila noon is simply Christianity and paganism. Ito lang kayo. There is no issue of doctrinal preferences o pinagkakaiba ng inyong paniwala. Ito lang yun. Why disagree with it? Pero ano yung dahilan nila kung bakit sila naghiwa-hiwalay o nag-aaway-away sa loob ng church? Let's see in verse 11. Ang batid ako nagbigay ng malaking usapin dun sa the same mind and same judgment. Dahil dadaanan ko po yun dun sa susunod pa mga verses. Sabi niya, for it has been reported to me by Chloe. So mayroong nag-report. Chloe's people that there is quarreling among you, my brothers. Ang grabe bigat naman paglinya ni Paul. Ulit-ulit na yung brothers. With these two verses, yung brothers niya na ulit-ulit. Brothers, sabi niya. Anong kanilang quarreling? They have their own preferences. Sabi nung isa sa verse 12, what I mean is that each one of you says, I follow Paul. Or I follow Apollos. Or I follow Cephas. Or I follow Christ. O yan po yung pinaka-prideful, pinakamayabang yan. Yan yung pag nag-uusap kahit wala ka nang masagot, period. Tuloy, may continuation. Dapat isang period lang. Kapag ka-period, may continuation pa yon. Tingnan nyo ang nangyari. They have their own preferences of preachers. Seemingly, nakapangaral si Cephas at si Apollos sa Corinthian Church. Huwag niyo naman sabihin, Pastor, si Jesus Christ. Siyempre hindi. Ay yung pinakamataas ang ihi. Tawag nila, kami kay Jesus Christ kami. O ano. O kayo sino. This happened to churches. Merong mga churches, pagka yung senior pastor wala, nahahati po yung marami nag-a-absent. Alam na sasabihin, wala si pastor. Ganito ang preaching. Preachers have their own giftedness. Wala kayong mahanap na preacher na pare-parehas. Gaano man sila kagaling. Alam ko, nakarinig na kayo ng iba't ibang mga ngaral dito, especially pag tayo ay mayroong mga church anniversaries. Iba-iba sila how they do it. Even though they have one mentor, iba-iba po sila in how they do their preachings. Merong mga pastor na kinakausap na yung dingding when he preach. Nakakita na kayo na gano'n. At galit na galit siya. Usually may pintuan po kakatapat ng pulpit, para pag tumakas na yung pastor. Hindi po, fire exit yun. But usually they talk to the... Galit na galit siya, kausap yung pintuan at nandito yung congregation. Minsan sabi namin, si pastor galit sa pinto. Kaya siya magagalit sa atin. At merong nangangaral lagi nakatingin doon sa Bible niya. Kaya sabi ng isang pastor, sa susunod yan, susulatan ko ng ulo niyan para nakatingin yung ulo niya at least pag yumuko. Kasi hindi na tumitingin sa tao, lagi na nakatingin. But when you hear their content, iba yung kanilang approach. Si Steve Hofmeyr, kapag nangangaral daw siya, sabi ng mga kasama niya, parang ikaw si Albert Martin pag nangangaral. No wonder siya yung kanyang discipler. Pero hindi sinabihan ng ganon si Rolly Sebeses kahit kailan. Ang mentor niya ay si Steve Hofmeyr. Magkaiba sila.
They have their own strength. And si Pastor Lito, iba din na how we approach. Narinig naman po ninyo. And then time will come, we'll invite TJ. Let's see, Ateis from Baguio. And si Pastor Dominic ng Dipolo. Iba-iba mga kapatid. They have their own approach and ways on how to deal things. Kaya lang yung iba, they have their own preference. Lalo na kung galing sa loob ng church. Merong iba na wala yung senior pastor, umalis na sa church. Is that right? Baka sabihin niyo, Pastor, yung gulo noon, tsaka ngayon meron? Yes, because of our sinful nature. Minsan, merong mga tao na merong kilang mga ngaral. Hindi na pinagkikinggan yon. Itatawid lang nila yung araw, tapos na. Okay na tayo. Yan ang mga ngaral, ganito lang sasabihin. Instead of learning from a preacher, what can I learn from him? When he preach, what can I see? Ano yung bagay na nakita niya, hindi ko nakita? Bakit ito yung pinili ng text para sa amin? Kaya ito yung preferences, I like this one, iba yung I like this one, at gusto mo talagang makinig, pero natututo ka rin sa ibang mga ngaral. Ganun po yung gusto sana ni Paul. Especially, minsan parang bias na, may preference ka lang mas magaling si Apollos sa'yo Alam niyo yun? Pero mas magaling magsalita si Paul kaysa kay Pedro. Aral si Pablo kaysa kay Pedro. Kung aral lang po yung pag-uusapan, Nag-Bible school si Paul, si Peter, hindi. Kaya lang sa time po natin, payabangan. Pag-graduate ng Bible school, there's somebody. Kapag ka hindi nag-graduate sa sikat na Bible school, they are nobody. Sabi niya, huwag kayong ganon. Let's be united to one. But ito po yung dahilan ni Paul why we should unite. Mga kapatid, take upin ko lang po hanggang verse 17. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, so that no one may say that you were baptized in my name. I did baptize also the household Stephanas. Beyond that, I do not know whether I baptize anyone else. Mukhang walang pambura si Paul sa pagsulat. Pwede naman niyang iburahin yun, yung naka-open close parenthesis, pwede niyang tanggalin at ilagay na lang ulit. O bura-bura na lang. Mga kapatid, mahal yung papel Parchment po ito na malaki. It's better na lagyan na lang ng ganyan. Bakit dapat tayo nag-unite? Dahil si Kristo hindi divided. We are a church. We are a universal church. Ulitin ko po, yung context ng pagsabi po ni Paul is this. Sila lang, Christian lang ito, tsaka paganism lang ang comparison. We don't compare it in our days. Sa panahon po natin, marami ng doctrinal issues ang na-develop at nabuo. That's why we don't unite with them. No, noon walang ganon. Ang meron lang is Christianity and paganism. Ngayon, sa issue ng Christianity, sa time po natin, marami tayong iba't ibang mga concern. Like, tingnan nyo, Pentecostalism, is it good? No. Karamihan pag mga ngaral ang Pentecostal is as the Spirit leads. Pag dinala ka
ng Espiritu, yun na yun. Ah, kaya hindi sila nag-outline. Hindi nila naintindihan ang ibig sabihin ng outline. Ang sasabihin lang nila is, as the Spirit leads, preach on, brother. Ngayon, ano sasabihin niya? Yung author, meron siyang outline na sarili. Meron siyang gustong iparating in a systematic way. Then you follow. Tapos sabihin ng iba, kami Baptist, kami ang una. You should follow us. Wala naman nakalagay dito na follow Baptist eh. Meron kayong nakikita rito na follow Baptist. Eh, kami yung pinaka-best. Mga kapatid, magkaiba po yan. Okay? Kaya si Paul sinasabi niya, we should be united. Sa aling bagay, hindi lang sa pangalan ni Jesus Christ, with a proper judgment, based from the Scripture. Kaya sabi niya in verse 17, for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. Ano ang gustong sabihin ni Paul? Sabi niya, bakit kayo kakampi-kampi sa akin o kakampi kayo kay Pedro? Hindi ako pinadala ng Diyos to baptize, but to preach. At hindi daw siya pinadala para mangaral ng kagalingan ng talino as the Corinth has, kahalintulad kay Apollos. Pero ang pinapangaral niya is the cross of Christ. Dito tayo nakikipag-unite sa iba. We unite with others. Kung ang center ng kanilang doktrina ay si Christ and the cross. Hindi ko po alam kung naka-attend na kayo ng ibang mga simbahan na other sa atin tsaka yung ka-fellowship natin churches. Look at the preaching. What's the center of the preaching? Blessing? Inspiration? Ano pa yung sentro? Giving. Nung Friday, nung pumunta kaming Laos, binibiro ako ng isang pastor. Sabi na, dahil nangangawit na akong nakaupo for 3 hours. Sabi na, pastor, ba't ka tumayo? Gusto mo nang mangaral? No, pwede din. Anong gusto niyong topic? Giving. Ay, pasensya na kayo. Wala ako subject para dyan. Biro po yon. Pero meron mga churches will go to that. Pero nung uso ngayon, mabuti ang Diyos at pinagpala tayo at patuloy po tayong pagpapalain. Amen. Where is Christ? Ang Diyos o ang Kristo ay pagpapala na payayamanin ka. Huh? Parang mahirap naman si Pablo. Palagay niya, yumaman si Paul. Nagkailangan niya magtrabaho kasi wala siyang pera para gamitin sa kanyang mission. Di ba hirap siya? Pero nung meron, you'll be inspired because of the love of God, and then we serve the Lord because He loved us. Sa inyong cross. And they don't talk about sufferings. Sabi ng Biblia, those who follow Christ will suffer. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga kausap, you want to follow me? Carry your cross. Kailan pa naman naging magaan yung cross? Alam niya yung pain at bigat po nun. Ito yung kung pag-uusapan natin si Apostol Pablo, saan tayo mag-unite? We unite at Christ at yung mga kaisipan patungkol kay Kristo. Yun po yung sinasabi niya doon sa una. Sabi niya, you agree to one another, have one mind in Christ. Kaya nga, Pastor, mahalaga that we study the doctrine of it. Yes. Bakit pinapahalagahan po natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos? Because we want to be united in Christ
at hindi sa ating mga sari-sariling preferences. Yung iba, gusto nila, alam niyo ba na mayroong pastor dati na ang kanyang difficulty, ayon sa kanyang mga nasakupan, isa sa pinakamahirap para sa sikat na pastor na yan, hindi siya makapangaral na tatamaan yung kanyang ibang mga miyembro dahil hindi na sila magbibigay ng love gift. Dahil maraming mga tao sa churches, pag tinamaan, naalis. Yung pastor, nagpapatama. Maganda po yun pag tinatamaan ka. Pag di ka tinatamaan, ano pang ginagawa mo nakikinig sa preaching? Para ma-elate tayo, may taas ang ating emosyon is, kaya buti-buti ng Diyos, talagang mabuti po yung Diyos, but how He is good? Paano siya naging mabuti? Understanding the scripture, kahit wala kang kwenta, namatay siya para sa iyo, at ang tawag ng unbeliever doon ay stupid God. Pero yung sinasabing stupidities, that's the deep, deep love of Jesus that was brought to you at the cross. Yun po yung ayaw ipangaral ng iba, that there will be suffering. Ang gusto lang, we're inspired, we're happy. Then babalik. Alam mo yun, hindi po kumakagat po yun ng malalim. Hindi yun tumutusok ng malalim. Iba pag pinag-usapan ng Christ, ng Biblia. Kaya mga kapatid, bakit hindi dapat nag-aaway ang mga mananampalataya? Because they're united in Christ. Christ is not divided. Neither His body is not divided. Where we would unite, we should unite with the same mind about Christ and the cross. The same judgment about the Christ and the cross. Kung bakit mula sa susunod dito, yung mga susunod na linya ang pag-uusapan is the mind of Christ. Hindi niya i-detail yung mga issues, dapat magbabati kayo kasi pare-parehas kayong mananampalataya. Hindi niya sasabihin magbabati kayo kasi you have same culture. Kayo lang ang may bagay na magkakasama. Hindi po yun ang gagamitin ni Apostle Paul. He will bring them back to the gospel, to the scripture. We are united because of who Christ is and what is His wisdom. Kaya hindi kayo pwedeng dapat nagyayabangan. Sino mas magaling, ito mas magaling, ito mas magaling, kaya ito yung gusto namin na makasama. Hindi man sila magaling, learn from them. At wala ring babalik na tao mangangaral kamukha nung kinuha na ng Panginoon o yung umalis. Tandaan niyo po yon. Kahit yung pastor, meron siyang disciple, hindi niya rin ma-adapt lahat yon. At meron siyang sariling estilo na ibibigay ang Diyos para sa church. Yung taong yun o yung mananampalatayang yun, yun lang yun. It's either manampalataya ka sa Diyos that is gift to the church for you to grow in grace. Yung minsan, yung iba, pastor, ayoko sa church kasi wala akong ministry. Yan ang pinakamadaling problemahin. O, pag wala po kayong ministry, kausapin niyo kami. Kung gusto nyong 10, we will give you 10. Tinanong sa akin yan eh, pastor, anong mahalaga? Ministry o yung Word of God? Sabi ko, kahapon pa tinatanong sa akin yan. Anong meron? Kasi merong umaattend, ayaw niyang umattend sa church kasi wala siyang ministry.
Pero umaattend siya sa church para makikinig siya ng preaching. Pagkatapos ng preaching, lalayas. Madali lang yan, sabi ko. Bigyan niyo siya ng ministry. Para din siya umalis. Kasi mahalaga yung Word of God. And then kung ministry lang ang hanap, bigyan niyo siya ng ministry. Pero hindi pwedeng i-compare na anong mas maganda yung ministry. Yung Word of God and the ministry, yung Word of God, uutusan ka magministeryo. Yun po yung realidad. No? Kaya mga kapatid nawa, magpatuloy po tayo sa pag-aaral. We'll be united in Christ sa mga katuruan patungkol sa Kanya. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Salamat po sa inyong tulong sa amin. Salamat na dapat kami magbuklod ayon sa inyong mga salita. At hindi kami magbuklod simply para sama-sama lang kami parang isang organization. But we have one mind and one judgment about Christ and His gospel and the ministry. Upang sa gayon, totoo po kami makapaglingkod sa inyo at mabuklod po kami ng ayon. Hindi kami mabubuklod because our name, we protect our name. Hindi kami magbubuklod dahil pare-parehas lang kami ng pangalan ng simbahan na gusto. Magbubuklod kami dahil isang kaisipan namin patungkol kay Kristo, isang kaisipan namin at judgment patungkol sa Kanya at sa Kanya mga salita. Tulungan kami, o aming Diyos, that we would learn more patungkol sa inyo mga katotohanan para hindi po kami mag-away-away. Hiling at dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.